Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, naimbitahan po si Congressman Marcoleta sa isang event sa Davao at doon nagsalita po siya. At inamin po niya na hindi na nga po siya masaya sa nangyayari po sa House of Representatives dahil nga sa mga kaganapan doon na hindi naman sumusunod yung kanyang mga kasama sa Kongreso na tila baga binabali nga yung kanilang tradisyon, na kanilang rules and regulation pagdating sa mga bagay-bagay. So marami siyang napuna na dahil nga sa kailangan sumunod yung kanyang mga kasamang congressman sa kumpas ng kanilang puon, nababaliwala na yung kanilang dignidad. Tulad na lang doon sa hearing kung saan nga yung sa budget pa lang po ng Office of the Vice President na kitang-kita naman talaga nung nakararami na bakit ang panggigipit nasa Vice President lang at hindi lahat kumbaga hindi lahat sakop, tulad na lang ng confidential funds na hanggang ngayon pinag-iinitan pa rin ng mga congressman. Kasi sabi nga rito ni Congressman Marcoleta, maraming ahensya ng gobyerno ang tumatanggap ng confidential funds. Bakit tanging opisina lang ng Vice President ang kanilang inuusig? Hindi naman Office of the Vice President lang ang may mga notice of disallowance at hindi lang naman ang Office of the Vice President ang nag-i-issue ng acknowledgement receipt. Pero bakit parang ang ginagawa ang Vice President ang pinaka magiging tuntungan para makagawa sila ng sinasabi nilang magandang batas para mapigilan yung maling paggamit ng confidential funds. So bali dito sa sinabi ni Congressman Marcoleta, hindi sa isa niya yung mga problema ng ating bayan na dapat unahin kesa dyan sa ginagawang hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability na trabaho dapat ng COA pero pinakikialaman or parang gusto na rin kunin ng trabaho ng mga congressman yung ginagawa ng COA. So imbis na pagtuunan yung ibang problema tulad ng mataas na pagbayad sa kuryente, mas inuuna pa yung pamumulitika para ibagsak yung Vice President. So ito, panoorin po natin itong mga naging pahayag ni Congressman Marcoleta nung siya umattend sa Davao at bakit niya nasabi na hindi na siya masaya at saan siya pupunta kung sakasakaling umalis na siya sa pagiging congressman. So ito, panoorin po natin ito, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin si Congressman Dante Marcoleta. Kaya po ako nagpunta rito, parte na po ng gusto kong gawin sapagkat hindi na ako masaya doon sa House of Representatives. Pagka nilalaban natin ang katwiran, pag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away, baligtad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako, pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Kinuha ni Abante, di ba? Ganun po yung mga taong yun. Nung isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Mga ganito rin karami po, mas marami pa dito. Sabi ko sa kanila, magsusumbong din po ako sa inyo. Kasi napagalaman ko pagka ang isang bata ay napanganak dito sa mundo at ang nagpaluwal ay kumadrona o yung hilot, yung bata na yon matalino pala. Alam niyo kung bakit? Tingnan po ninyo yung mga kasama ko sa Quadcom. Napanganak lahat sila sa ospital. Ako napanganak ako, hilot po, dahil mahirap lang ang buhay ko. Kaya pala mapupuro lang utak. Napanganak sa ospital, tingnan nyo, pumurol ang mga ulo. Wala nang laman yung utak. Sabi nila, magkaisa tayo. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya
magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Paanong pagkakaisa yon? Paanong magkakaisa ang isang bansa kapag ini-impeach mo ang Vice President? Pagkaisahan lang ang mga Duterte, yun lang yun. Hypocrisy. Nagpapanggap. Nagbabalat kayo. Ano po yung nagpapanggap sa Bisaya para ma-emphasis? Ha? Nagpakaroon ingnon. Oh, yun. Translator ko ha? Sabi ko, pagtulungan natin, napakaraming problema ng bansa natin. Ang kuryente, napakataas ang kuryente sa bansang ito. 10 bills, power bills ang ipinail ko. Wala kahit isa ang dininig sa committee. Ayaw ni Tambay. Puro Quadcom na lang. Lahat ng panahon, lahat ng atensyon binigay lahat sa Quadcom. Wala nang panahon para dinggin yung mga panukalang batas na makakabuti sa tao. Ano po ba ang layunin ng ating batas sa kuryente na ginawa 23 years ago? What is the objective of that law that was enacted in 2001 or 23 years ago? To ensure the delivery of quality and reliable and affordable rates of electricity in this country. So pag sinabi mong secure and reliable, walang brownout. Pag sinabi mong affordable, abot kaya. Abot kaya. Sa Bisaya, barato. O yan, nakita nyo naman. Hindi mo alam yun, Senador Philip Salvador. Yun ang pangunahing layunin. Pero hanggang ngayon, after 23 years, abot kaya ang kuryente, abot langit. Tinanggal nila ako sa Committee on Energy. Para kumita Pag yung sinasabi kumita ko, yung mga mayayaman. walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Ayun. May tulog sila Kasi rito. mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po, inquiry in aid of legislation. There are more than 400 offices and agencies of government, beneficiaries of confidential funds. They were also notified by the COA. Meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan? Kung talagang hindi kayo namumulitika. 400 offices ayaw nyong imbestigahan. Only the office of the Vice President. Politika po ito. Siyempre. Pangalawa, sabi ko, yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po'y trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office mandated to audit and examine expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Ang sabi ko, bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman, Commission on Audit, bakit nyo sinurrender ang inyong tungkulin? Meron Tinakot po eh. problema dito, sabi ko.
Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako nagsasalita ng ganito, pinapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila ng pinasasagot nila sa akin, yung mga magugulo. Oo, yun, yung mga makakaliwa. Hindi sila makikipagdebate. Ang gagawin nila, manggugulo lang. Oo, si Paduano, Papatayin nila yung aking mic. bastos. Papatayin nila. Mga Ganito bastos. po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente, napakamahal ng presyo ng bilihin, napakamahal pa rin ng tubig. Ganyan po. Walang tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, mag-hearing ng mag-hearing sa Quadcom. Ang Quadcom, wala silang ibang subject matter, kundi i-prosecute ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakakahiya po ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ng mga kasama ko, total magulo na kayo dyan, lumipat ka na lang sa Senado. Yun. Okay yun. Punta ka sa Barangay Taloma proper. Wait lang guys, medyo nag-vapping lang. Ay na internet natin. So, bale, ang pinaka summary na naging pagpunta rito ni Congressman Marcoleta, yung pagpuna niya na bakit nga itong COA is ibinigay yung trabaho nila sa Kongreso na supposedly dapat sila lang ang dapat magtrabaho doon. Pero dahil nga sa ginawa nila, yung mga commissioner ng COA, pwedeng masarap din po sa impeachment kasi appointed sila, mga ano sila kumbaga, hindi sila iniluklok ng taong bayan, sila inappoint lang ng presidente or galing sa saligang batas. So, ang pwedeng magtanggal sa kanila is yung impeachment. So, nahaharap sila malamang sa impeachment dahil nga sa maling maling desisyon nila. Umamin naman yung kanilang representative na ibinigay nga nila yung report na supposedly dapat binibigay nila yon after dapat nila matapos yung kanilang report. Kasi nga may lahat ng mga nakita nilang sabihin natin audit findings is appealable pa naman yun at pwede pang umabot hanggang Korte Suprema. Depende na yung kung ano yung maisasabit na requirements na kailangan ng OBP. So, dapat inantay muna nila bago nila ibinigay sa House of Representatives. So, ang nag-ending ngayon, inunahan na ngayon ng COA na maglabas ng report habang nag-iimbestiga pa yung itong Kongreso. So, lumalabas na talaga ngayon na, siyempre, alam naman natin, COA lang naman, yung report lang ng COA yung tatanggapin. So, yung ginagawa ngayon ng House of Representatives na pag-iimbestiga is wala nang no bearing na. So, lumalabas na lang yung kanila pag-iimbestiga is baliwala dahil nga naglabas na ng report ang COA. So, kaya nga ang hiling dito ni Congressman Marcoleta na kunin siyang defense counsel ni BP Sara once na magtuloy na yung impeachment para ilampaso niya itong mga kasama niya mga congressman at siya rin yung tatayo doon sa Senado. Na alam naman natin sa Senado, medyo na yan, medyo papatayin na yan. So, ang habol lang naman talaga rito ng mga nag-file ng impeachment is publicity lang. Dahil nga lahat ng mga nag-file doon ng impeachment, lahat po yun itatakbo ngayong eleksyon. Kaya nasa inyo po yan kung iboboto nyo po itong mga to. Karamihan naman sa mga nag-file dyan is puro mga sympathizer po ng NPA. Andyan yung convicted ng ng child abuse. Diba? Si De Lima, nandyan din. Si Trillanes, tatakbong mayor. Nasa sa inyo naman niya kung iboboto nyo. Kung gusto nyo na magulong Pilipinas, go ahead. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.